it is important to note that the Philippines is probably the only country where legislative franchise is required for broadcast media. Parang NTC na may mga limitation po ang freedom of press and freedom of expression. Yes, totoo po yan. There is no such thing as absolute freedom of press or even religious freedom. Walang tinatawag na absolute. But, for example, may certain violations ng allegedly yung sinasabi ni Ka Eric na nagtatanong lang siya about the 1.8 billion. May mga kaso naman na pwede isampa. Pwede sila mag-file ng kaso na libel. Pwede sila mag-file ng kaso na damages or act of terrorism kung anong gusto nilang kaso. But not to affect the entire franchise of SMNI kasi nga pag naepektuhan yung prangkisa ng SMNI, may chilling effect yan sa lahat po ng mga media. And in fact, the proceeding to cancel his franchise is a historical precedent in broadcast media. It is the first time that Congress has taken an action to revoke the franchise of a broadcast company. By the way, Mr. Chairperson, it is important to note that the Philippines is probably the only country where legislative franchise is required for broadcast media. I have tried to research all other jurisdictions and it appears that it is only the Philippines. This is probably because we hazard to opine that this is probably because broadcast media is considered a public utility in the Philippines. But it has now been classified as a public service with the passage of the Public Service Act. And so probably Congress might want to revisit the power to grant legislative franchise. As stated by the prior speakers, the freedom of expression of the press and media are so important. They are cornerstones of democracy. And even in the legislative franchise, these are protected rights. It is important to note that even the legislative franchise issued by Congress requires that no prior restraint should be exercised or no censorship should be exercised in the broadcast. And it is only required that the broadcast is cut off after the fact. Also, it is the position of KBP that political speech should be granted the highest respect. There are different kinds of expression: political expression, commercial expression, expression of the art. But political speech has been always considered the highest form of freedom of expression. And so the KBP is of the position that if the reason for canceling the broadcast is because of political speech, which probably might have offended some parties, this should not be a valid ground for the cancellation of a legislative franchise. By the way, Honorable Chairperson, ganun ang position ng KBP lalo na sa political speech, walang fake news. Yung tinatawag na fake news ngayon, dati na propaganda ang tawag doon. Disinformation, misinformation is part and parcel of political speech and should be protected. Because otherwise, if dissent is not allowed, what is the purpose of the protection of the freedom of expression? This was enunciated in the case of Chavez versus Comelec when they said that the highest protection should be given to dissent, to those that don't conform, those that bring different ideas. This should be the protected expressions. And so, Honorable Chairperson, the KBP is thankful that it has the opportunity to express one of its mission, that is the protection of freedom of expression and of the press. Thank you, Mr. Chairperson. Thank you, Mr. Chair. Very brief lang, Mr. Chair. As already mentioned by the other distinguished resource persons earlier, freedom of press freedom is a very important component of a democratic society. In fact,
This is constitutionally guaranteed under Article 4, Article 3, Section 4 of the Constitution, as already cited several times earlier. In relation to this, ang DOJ po kasi as the principal law agency of the government, isa po sa mga mandates namin is to provide comments and legal opinions on certain legal issues, including proposed legislative measures or bills upon request of other government agencies. And so if in the event that there is a proposed bill that is transmitted to us for comments, we will be ready to provide comments and opinions. Yun lang, Your Honor. And we siguro in principle, if there is a proposed bill that will be filed promoting and strengthening the protection and promotion of press freedom, the DOJ in principle will welcome it, welcome it and support it. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po. Pupunta na po tayo sa pagtatanong. Ulitin ko lang po, hindi po tayo nag-aaway-away dito. Consultative lang po ito. Ang gusto po natin, maliwanagan ng taong bayan kung ano po itong ganap na ito. Malinaw na po ngayon kung ano ang definisyon ng press freedom sa bawat isa. Ngayon lang po ay, ang gusto ko pong itanong, ito po ay sa DOJ. Ang pag-ere po ba ng religious shows at panonood nito, masasabi po ba natin na ito ay kabilang sa pag-practice ng religion? Yung po bang sa SMNI po kasi meron silang mga religious shows. Yung po ba sa atin pong pananaw, yun po ay yung mga taong nanonood po nito, kanila pong ginagawa, pinapractice ang freedom of religion pagka nanonood po sila sa SMNI ng mga religious shows? Initially, Mr. Chair, sa tingin ko, yes. Yes. It is one of the modes of practicing one's religion, which is also constitutionally guaranteed. So wala ako nakikitang hindi tama dun, Your Honor. Salamat po. Thank you. Tanungin po natin isang maigsi pong paliwanag sa academe. Attorney Abad. Sir, pagka ganun po ba, Attorney? Ako po, halimbawa po ako, miyembro po ako ng Kingdom. Nanonood po ako sa SMNI. Hindi naman po ako, halimbawa, ako religious. Wala naman akong komento sa mga politiko o sa ano man nangyayari. Ang gusto ko lang mapanood sa SMNI, yung lang pag-preach ng religion nila. Yun po ba ay pagpapractice ko ng freedom of religion pag nanonood ako? Hindi ko po pinanonood yung hindi ko pinanonood yung mga public affairs. Pupunta lang ako sa SMNI para manood lang ako ng preaching o ng singing, gano'n. Yun po ba ay pagpapractice ng freedom of religion? Opo. Dahil kahit sa Roman Catholic, di ba, meron rin mga misa online. So, nandun din yung mga homily, so mga sermon ng mga pare, naririnig rin ng mga Catholics. So, ganun din. It's their expression of religion, and dahil sa COVID, ngayon, it's their way of attending. Dahil considered attendance of mass, yung pagpanood ng mga misa. Salamat po. Linawin lang po natin, kasi kailangan maintindihan po natin lahat, ang Bible, ang tawag dyan, di ba, ay magandang balita. So, balita ito. Ibig sabihin, considered po siya as pagpapahayag. So, ibig niyo pong sabihin, ito po, tanong ko po ito sa mga abogado po, So, ibig pong sabihin, pag ikaw ay nagpapahayag, maging ito man ay political o religion, ito po ba ay press freedom pa rin? Kayo po ang tinatanong ko. Ito po ba
ay masasabi nating press freedom pa rin. Kasi siyempre po, no, ako ay naghahayag ng magandang balita galing sa Panginoon Diyos. Di ba po parang press din yan? Ano po ang Sir Jay? Mabuti nabanggit po ninyo yan, Ginoong Chairman. Ano? Kasi kaila po sa publiko, ang Suarasug, ang SMNI, ay dalawa po. Kaya nga pag naririnig niyo yung aming slogan, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ang ibig sabihin ho, kami, binabalansin namin. Kasi ang may-ari ng Suarasug ay yung Kingdom of Jesus Christ na black timer din po namin sa SMNI. Kaya meron kaming commercial component, meron din kaming sectoral component. At yun yung sinasabi nyo. Ngayon, kung ang tanong ito ba ay paghahayag? Bahagi ba ito ng malayang pamamahayag, no? Or freedom of expression? Ako, sa ganang akin, sa karanasan ko, ito po ay, kung titingnan mo natin sa spiritual na pananaw, mas mataas po ito kaysa konstitusyon. Kasi, Panginoon ang ating pinag-uusapan dito. In other words, for me, that's why even when I was with ABS-CBN, we make it a point that we balance, no, our programming, that one day, a few hours in a week, we dedicate it to spiritual development. Whether it is the celebration of the Holy Mass for the Roman Catholic believers, the Bible study for Protestant churches, or for the expansion or explanation of the teachings of Prophet Muhammad in the case of the Islam way of life. So, yan ho para sa akin ay isang mahalagang bahagi ng malayang pamamayag, Mr. Chairman. Maraming salamat po. So nag-a-agree po ba tayo na ang public affairs ng SMNI at ang religious programs ng SMNI ay magkahiwalay po ito? Opo, katunayan, kanina nabanggit ni Atty. Olaybar, noong pinapanday namin at binabalangkas namin yung aming code. Kasi mabanggit ko lang ho noong 1970s martial law, may mga sagka sa malayang pamamahayag dahil umiral sa ang batas militar. Nanindigan po si Nakadoro Valencia at si Mr. Antonio Barrero at nakiusap sila kay Pangulong Marcos noon na huwag niyong sagkain ang laya. Kami nang bahala riyan. That's why tinayo po yung PBP. Ito po yung samahan ng mga may-ari ng himpilan at yung Broadcast Media Council na sinasabi namin, responsable kaming mga tao. Hindi nyo kinakailangan sagkain sapagkat kami kaya namin sumunod sa mga alituntunin ng Estado. So, kaya po nagkaroon ng laya, pumayag siya. As a matter of fact, kasi medyo nababahala kami dahil pag sinabi ng NTC na yung permit to operate niyo, wala na, Marcelo Pero dahil nga po siguro si Yumao Marcos ay naintindihan niya na sa malayang lipunan kailangan ng malayang pamamahayag, pumayag po siya sa self-regulation. Which is now being practiced by KBP through their standards authority at sa mga individual network ombudsman through their own code of ang tawag nito, through their own self-regulation. Halimbawa, sa ABS-CBN, meron silang internal ombudsman. Sa GMA, meron din yung mga ganon sa TV5. So, kasi pagka sinasag ka, mahirap po Mahirap po. Kaya kami natutuwa na nagpatawag kayo ng ganitong talamitan, paliwanagan. Para nang sa ganon, matingnan natin ang daming pwedeng palangkasing panukalang batas para masusugan at mapaganda pa lalo. Kasi binanggit mo kanina, ano bang epekto nito sa ekonomiya? Alam niyo, katulad po ni Atty. Abad, ako rin po ay tuturo ng economics. Number one fundamental po, stability. Pagka hindi stable ang Estado, nakikita niyo biglang bumabagsak yung mga stock exchange, yung mga stocks. Kasi number one po yan sa economic fundamentals.
And stability sa isang demokrasya katulad ng sa Pilipinas, kinakailangan stable and hindi walang alinlangan, walang agam-agam ang mamumuhunan, the investors. Kaya importante po yung stability. Maraming salamat po. May tanong ko po sa SMNI, sa grupo po ninyo. Sa palagay po ba nyo nalabag ang karapatan ng mga membro ng Kingdom sa pagkakabigay ng indefinite suspension sa SMNI? Ang kanila pong religious rights. Yes po, na aside sa na-violate po ang freedom of press and freedom of expression, yes po, na-violate din po ang religious freedom ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi they practice their religion, yung faith nila sa Panginoong Diyos, sa panonood ng mga programs ng SMNI, lalo na yung mga religious programs. Yes po, sabi pa ng NTC na may mga limitation po ang freedom of press and freedom of expression. Yes, totoo po yan. There is no such thing as absolute freedom of press or even religious freedom. Walang tinatawag na absolute. But, for example, may certain violations ng allegedly yung sinasabi ni Ka Eric na nagtatanong lang siya about the 1.8 billion. May mga kaso naman na pwede isampa. Pwede sila mag-file ng kaso na libel. Pwede sila mag-file ng kaso na damages or act of terrorism kung anong gusto nilang kaso. But not to affect the entire franchise of SMNI. Kasi nga, pag naepektuhan yung prangkisa ng SMNI, may chilling effect yan sa lahat po ng mga media. Why? Because freedom of press and freedom of expression is a constitutionally guaranteed right. Kasama doon po ang religious freedom ng bawat tao, lalo na yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ, that they practice their faith to God, they practice their religion through the programs ng SMNI sa mga preachings po ng Kingdom. Maraming salamat po. Tony, meron po kayong gusto idagdag? Gusto ko lang idagdag po ng SMNI, marami pang programa na yun. Hindi lang yung dalawa, kasi ang dalawang pinag-initan ay yung mula sa masa, gikan sa masa, ng angkor doon ay si Pastor Kibuloy at saka si former President Duterte, at saka yung isang programa po ay Laban Kasama ng Bayan. Ang angkors naman po doon ay sina Dr. Lorraine Badoy at saka si Ka Eric Celis. Kami po ni Attorney Mark ay may sariling programa rin kami. So, pag sinasabi mo pong SMNI, hindi lang po yung dalawa. Marami po yung programa sa loob ng SMNI. Kaya po ay, kung pinag-iinitan yung dalawa, bakit isama yung buong network? Kasi marami pa eh. Hindi lang yun ang programa eh. So, maraming salamat po. Maraming salamat po. Mr. Chair. Sige po, Attorney Ularbal po. Julian Barcel. Opo. Mr. Chair, gusto ko lang idagdag tungkol sa restraint on the freedom of religion or even on the freedom of expression. Medyo may distinction ko kasi yung content-based restriction saka content-neutral restriction. Yung content-based restriction, pag pinipigilan mo yung mismong utterance, yung expression, yung content-neutral, pag medyo naglalagay ka ng restriction, then the manner of the exercise. Kunwari, pag sinabi natin bawal pag-usapan ang Quran, content-based restriction yan. Pero pag sinabi na pag-usapan nyo lang yung Quran sa lugar na ito o sa oras na ito, but not necessarily illegal yon or unconstitutional. So, while there is a violation of the right, may degrees po yan eh. And so, I'm just saying this as a cautionary measure na meron distinction po, yung content-based and content-neutral. Not only in the freedom of religion, expression, but also in political expressions. So pag sinabing, dun lang kayo sa Liwasan Bonifacio mag-rally, content-neutral yon. Pero pag sinabi nyong hindi nyo pwedeng pag-usapan ang mga alituntunan ng gobyerno, content-based yon. Yun eh, definitely unconstitutional.